Sa gilid ng isang maliit na bintana sa second floor ng inuupahang apartment sa Quezon City, nakaupo si Sena Marquez, hawak ang brush at nagtutuloy sa pagkulay ng floral pattern sa isang wooden backdrop para sa nalalapit na kasal ng kliyente niya. Mula sa kanyang mesa, tanaw niya ang mga nagkakape sa kanto, ang ingay ng tricycle at ang mundong matagal na niyang sinasabayan, hindi bilang bida kundi bilang isang likhang kamay sa likod ng mga magagarang selebrasyon. Si Sena, 27 taong gulang, ay isang freelance event stylist. Sa unang tingin, ang aliwalas ng kanyang aura. Palabiro, mabilis ngumiti, laging may kwentong nakakatawa sa mga assistant niya. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may bakas ng pagod at lungkot. Isang uri ng lungkot na hindi basta mapapansin kung hindi mo siya matagal na kilala. "Ma'am Sena, gusto niyo po ba ng kape?" Sigaw ni Marga, ang assistant niya, mula sa kusina. "Pwede, pero huwag matapang. Baka magpakatapang din ako sa mga ex ko." Biro niya, sabay tawa. "Eh di wow, may hugot pala," sagot ni Marga habang kumikindat. Tahimik na napangipi si Sena. Sanay na siya sa mga biro tungkol sa kanyang mga pagkatalo sa pag-ibig. Unang boyfriend na nang iwan noong college dahil masyado siyang ambisyosa. Pangalawa, isang artist din na umalis papuntang Canada at hindi na bumalik. Pero sa lahat ng pagkatalo niya, isa lang ang hindi niya makalimutan, ang anyang ama. 7 taong gulang siya noong namatay ang ama niya sa aksidente sa konstruksyon. Walang insurance, walang sapat na ipon. Naiwan silang mag-ina at simula noon, si Leticia, ang kanyang inang labandera, ang naging mundo niya. "Anak, kahit mahirap tayo, hindi hadlang yon para mangarap ka." Ito ang laging sinasabi ni Leticia habang pinipiga ang damit ng kapitbahay. At iyon nga ang ginawa ni Sena. Nang mapasama siya sa scholarship program ng isang kilalang art school, buong puso niyang sinunggaban ang pagkakataon. Doon nagsimula ang mundong niya sa disenyo, sa sining, at sa paggawa ng mga espasyo kung saan ang mga tao ay maaaring maging masaya, kahit pansamantala lang. Pero hindi lahat ay naging madali. Natanggal siya sa scholarship sa 3 taon dahil sa mababang marka sa isang major subject na hindi niya kayang sabayan dahil sabay siyang nagtatrabaho bilang crew sa coffee shop sa gabi. May mga event na binayaran lang siya ng kalahati. May kliyenteng hindi na bumalik at may buwan na sardinas at kanin lang ang hapunan nila ni Leticia. Isang araw, habang nag-aayos siya ng backdrop para sa isang wedding event sa Tagaytay, doon niya unang nakilala si Deo Silvestre. Suot ang simpleng linen shirt, maayos manamit ngunit hindi maangas at may tikas na hindi bastos. Si Deo ay anak ng may-ari ng Silvestre Home Furnishings, isa sa mga lumalaking local brands ng muebles na may showroom sa Ortigas. "Excuse me, ikaw ba si Miss Sena Marquez?" tanong ni Deo habang hawak ang isang maliit na clipboard. "Opo, ako nga po. Kayo po si Sir?" "Deo, ako yung nag-design ng upuan sa main table nyo. Nakita ko lang kasi na hindi pantay yung ilaw sa taas." Sabay turo sa kisame. Oo nga no. Salamat po, hindi ko napansin," sagot ni Sena habang pinipilit itago ang hiya. Naisip niya, bakit parang ang bait nitong taong to? Doon nagsimula ang paulit-ulit na pagkikita nila. Minsan ay sabay silang nagre-review ng layout para sa susunod na event. Minsan ay sabay nag-aalmusal pagkatapos ng setup. Hanggang sa hindi na lang basta kliyente si Deo, kundi naging kaibigan, hanggang sa lumalim pa. "Bakit parang gusto mo laging ikaw ang gumagawa ng magic para sa ibang tao?" minsan tanong ni Deo sa kanya habang kumakain sila ng lugaw sa may kubaw. "Siguro kasi ayokong maramdaman ng iba yung naramdaman ko dati. Yung parang walang may gustong bumati ng masaya para sa'yo," sagot ni Sena habang pinaglalaruan ang kutsara. Tumagal ng 3 taon ang relasyon nila. Hindi ito perpekto, pero para kay Sena, ito na ang pinakamatatag.
Si Deo ay laging supportive sa kanya. Madalas pa itong tumutulong sa pagbubuhat ng mga gamit sa event. Kilala na ito ni Leticia na bagamat may reservations noong una ay natutong tumanggap. Isang gabi habang magkausap sila sa rooftop ng studio ni Sena, bigla na lang itong lumuhod sabay abot ng simpleng ring box. Hindi ako perpekto, Sena, pero gusto kong makasama ka sa kahit anong pangit at maguli pa sa buhay. Pagkasalan mo ako, sabi ni Deo, may bahagyang kaba sa tinig. Hindi na sumagot si Sena ng oo. Umiyak lang siya sabay tango. Isang tahimik na pagtanggap ng pag-asang matagal na niyang inaasam. Ngunit sa kanyang puso, hindi pa rin nawawala ang takot. Paano kung ito na naman ang isa sa mga bagay na kailangang bitawan? Sa kabila nito, pinili niyang maniwala. Dahil siguro, kahit ilang beses ka nang nadapa, darating ang araw na matututo ka ring maglakad muli. Kahit hindi ka sigurado kung may tatayo sa altar para sa'yo. Sa mga araw na sumunod matapos ang proposal, tila ba isang panaginip ang lahat para kay Sena. Ang dating maliliit na papel kung saan siya nagdodrawing ng mga wedding designs para sa ibang tao, ngayon ay sarili na niyang kasal ang pinaplano niya. Isa itong milestone na halos hindi niya akalain na mararating niya, lalo na't ilang taon din siyang namuhay sa pagitan ng kakulangan at pag-asa. Nay, pakiramdam ko parang ibang mundo to. Bulong niya kay Leticia habang tinutupi ang sketch ng bridal arch na may mga bulaklak na gawa sa recycled paper at tela. Anak, kung may ibang mundo man na dapat mong marating, yun ay yung mundo na pinaghirapan mong buuin. Ngayon, nandito ka na, sagot ni Leticia, habang iniinom ang gamot para sa rayuma. Walang-wala talaga si Sena noon, kaya noong inalok siya ni Deo ng kasal, para bang nabasag ang tanikala ng kahirapan na matagal na niyang bitbit. Hindi lang ito tungkol sa pagsasama nila. Ito ay simbolo ng pag-ahon, ng muling pagtitiwala sa sarili at sa kinabukasan. Pero hindi tulad ng ibang bride-to-be na nagbabayad ng event planner, si Sena ang siyang may hawak ng lahat. Mula sa disenyo, koordinasyon, layout, bulaklak, hanggang sa souvenir. Ayaw niyang ubusin ang pera nila ni Deo, kaya't ginawa niya itong proyekto ng puso. Gumawa siya ng mga papel na bulaklak gamit ang recycled magazine pages, pininturahan niya mismo ang mga wedding signages at tinahinang kamay ang mga table runners sa reception. Nay, tignan niyo to oh, ginawa ko tong bouquet. Puro dried flowers pero inalok ni Deo ang private beach resort ng kanilang pamilya sa Batangas bilang venue. It's been closed since the pandemic, aniya, pero para sa kasal natin, bubuksan ko ulit. Doon tayo ikatasal. Wala nang iba. Dahil dito, mas naging inspirasyon pa ito kay Sena. Gumawa siya ng rustic concept na babagay sa baybayin. Dala ang kanyang sketchpad. Gabi-gabi siyang nagpipinta ng mga layout para sa altar, stage at photo booth. Hindi na siya halos natutulog. Puno ng ideya, puno ng buhay. Sa kabila ng lahat, ramdam din niya ang pangangailangan ni Leticia na makadalo sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Kaya kahit sakitin at may iniindang arthritis, pilit itong tumayo at sinabing, "Gagawa ako ng paraan, anak. Hindi ako papayag na hindi kita makitang nakasuot ng gown." Mula sa kaunting naipon niya sa pamamalansya at paglaba, bumili si Leticia ng tela sa Divisoria at pinatahi ito sa matandang mananahi sa kanto. Isang simpleng ivory lace gown ang napili. Walang brilyante pero kinislap ng pagmamahal. Subalit habang palapit ang araw ng kasal, may mga hindi maipaliwanag si Sena. Sa unang linggo ng paghahanda, madalas silang sabay ni Deo. Sumasama ito sa ocular inspection, tumutulong sa pagpili ng pagkain. Ngunit nitong huli, napapadalas ang kanyang biglaang business meetings. "Sorry love, may kailangan lang akong ayusin sa warehouse." Text ni Deo isang gabi. "Okay lang, ingat ka, miss you." Sagot ni Sena.
kahit may bumigat na sa dibdib niya. Minsan, tinatawagan niya ito pero hindi sinasagot. Minsan naman, late na sumasagot sa chat. Kapag nagkikita sila, tila ba may lungkot sa mga mata ni Deo na parang may binabalak pero hindi masabi. Love, okay ka lang ba lately? Parang malayo ka. Tanong ni Sena habang magkasabay silang kumakain ng dinner sa isang maliit na kainan malapit sa studio. Pagod lang siguro. Dami rin kasing inaasikaso. Pero ayos lang ako. Ikaw, excited ka na ba? Sagot ni Deo habang pinipilit gumiti. Excited pero kinakabahan. Hindi sa kasal, kundi sa mga pagbabago. Pero siguro normal lang to, no? Tumango si Deo at kinamot ang batok. Oo naman, natural lang yan. Basta ako, andito lang. Ngunit hindi maalis kay Sena ang pakiramdam na may hindi sinasabi si Deo. May mga gabi na nagigising siyang pawis, nananaginip ng altar na walang groom. Pinipilit niyang iwaksi ang mga ito. Pero sa tuwing tinatawagan niya si Deo at hindi ito sumasagot, para bang bumabalik ang mga dating sakit. Ang sakit ng pagkawala, ng pagtataksil, ng pagbagsak. Isang araw, habang nag-aayos ng props sa studio, napansin ni Sena ang isang sulat sa bulsa ng coat ni Deo na naiwan sa opisina niya. Isang maliit na papel lamang iyon na tila punit mula sa planner. Flight 787, 8:45 p.m., Haneda Terminal. Hindi niya alam kung ano yun. Wala namang sinasabi si Deo tungkol sa business trip. Pilit niyang binura sa isip ang masamang hinala. Nagkataon lang siguro, baka may delivery lang sa Japan. Bulong niya sa sarili kahit ramdam niyang hindi iyon totoo. At sa mga araw na lalong lumalapit ang kasal, hindi na rin siya madalas na sinasamahan ni Deo. Sa rehearsal, hindi ito dumating. Sa food tasting, may dahilan na naman. Pero sa kabila ng lahat, pinipilit ni Sena na maging matatag. Hindi ko ito isusuko, Nay. Ito na Leticia. Bagamat alam ang nararamdaman ng anak, ay niyakap siya at bumulong. Kung anuman ang mangyari, anak, tandaan mong hindi mo kailangang magmakaawa para sa pagmamahal na totoo. At doon nagsimula ang katahimikan. Ang uri ng katahimikan na tila panandalian lamang bago ang isang napakalakas na bagyo. Ang liwanag ng araw ay dumampi sa buhangin ng Batangas, sumasalamin sa malagintong dekorasyon na inihanda mismo ni Sena. Sa ilalim ng puting arko na pinalamutian ng mga handmade na bulaklak, naroon si Leticia, naka-wheelchair at suot ang mapusyaw na lilang bestida, habang pinagmamasdan ang kanyang anak na tilang isang diwata sa suot nitong gown. Ang mismong gown na pinatahi niya mula sa ilang taong ipon. Sena, napakaganda mo, anak. Bulong ni Leticia habang pinupunasan ang luha sa gilid ng mata. Napangiti si Sena at hinalikan ang noo ng kanyang ina. Ikaw ang mas maganda, Nay. Hindi ko to mararating kung hindi dahil sa'yo. Sa paligid, unti-unti nang dumadating ang mga bisita. May ilan pang nag-selfie sa may altar, may mga batang tumatakbo sa may damuhan, at ang mga kaibigan ni Sena ay eksaktong 2:00 ng hapon ang seremonya. Sa tabi ng beach, nakatayo na ang officiating pastor habang si Sena ay abalang inaayos ang laylayan ng kanyang gown. Ngunit habang lumilipas ang bawat minuto, kapansin-pansin ang pagkaantala. Walang balita kay Deo. Ma'am, may update po ba si Sir Deo? Tanong ni Marga na nagsisilbing coordinator ng kasal. Wala pa, maikling sagot ni Sena habang marahang hinawakan ang cellphone. Tinext niya si Deo, Love, everything okay? Nandito na lahat. Nag-aalala lang ako. Walang sagot. 5 minuto pa, 10, 20. Tumawag si Sena. The number you dialed cannot be reached. Tumawag muli, paulit-ulit. Iisa lang ang sagot, wala.
Ang dating katahimikan sa paligid ay napalitan ng bulungan. May mga bisitang napapatingin sa isa't isa. May tumititig kay Sena, may umiiling, may nag-aalalang naglalakad palapit. Baka na traffic lang po siya, ma'am. Tumango lang si Sena, pero ang mga kamay niya ay malamig na. Pinipigil ang panginginig. Lumingon siya sa ina. Anak, mahina ang tinig ni Leticia. Gusto mo bang paupuin ka muna? Baka nahihilo pa. Hindi, nay, okay lang ako. Sagot niya habang pinipilit ang sarili na manatiling matatag. Ang mga mata niya ay walang luha, ngunit punong-puno ng sigalot. Hindi siya makapaniwala. Hindi ito ang inaasahan ko. Hindi ganito ang ending ng kwento ko. Dumating ang 3:00. Wala pa rin si Deo. Dumating ang 4:00. Nag-umpisang umalis ang ilang bisita. Ang ilan ay nagtangkang tumulong, nagtanong, nanghumusta, ngunit walang may alam kung nasaan ang groom. Dumating ang 5:00. Mainit pa rin ang araw, ngunit sa puso ni Sena, tila bumagsak ang gabi. Nagmamadaling lumapit si Gio, isa sa mga kaibigan ni Deo. Hawak nito ang cellphone at maputla ang mukha. Sena, sabi nito, may balita na ako. Lumapit si Leticia, nanginginig sa takot at kaba. Si Deo, umalis na raw kaninang umaga. Nagpunta ng Japan. May emergency daw sa isang business partner. Ano? Bulalas ni Leticia. Hindi man lang siya nagpaalam? Hindi niya sinabi kay Sena? Wala raw siyang time. Emergency daw. Sorry, kahit ako, ngayon ko lang nalaman. Walang nagsalita. Pati ang hangin sa tabing dagat ay tila natigilan. Si Sena, tahimik lang. Pinitigan niya ang horizon, ang lugar kung saan nagtatagpo ang dagat at langit, at kung saan ang mga pangarap ay tila nagiging bula. Isang lalaking bisita ang lumapit. May dalang microphone. Ma'am Sena, gusto niyo po bang i-postpone muna ang event? Pwede po naming ayusin. Saglit na katahimikan. Saka lumapad si Sena palapit sa altar. Suot pa rin ang kanyang handmade na gown at tahimik na humawak sa mikropono. Lahat ay naghintay ng kanyang sasabihin, ngunit walang salitang lumabas. Sa halip, pinikit niya ang mga mata. Isang malalim na hinga, isang pagbitaw. Tinanggal niya ang kanyang bridal veil. Ibinaba ito sa upuan at saka nilingon ang ina. Nay, sabi niya, hindi ko alam kung anong klaseng tao ang kayang iwanan ka sa altar na parang basura lang. Pero sigurado ako na hindi ako basura. Hindi ako yung klase ng babae na tatakbuhan. Lumakad siya pababa ng altar. Ang mga bisita ay napatingin. Walang makapagsalita. Sa mga mata ni Sena, wala ng luha, ngunit may apoy. Isang uri ng determinasyong kayang humiwa sa katahimikan. Nang mapadaan siya kay Leticia, yumuko siya at niyakap ito. Salamat, Nay. Salamat kasi kahit iniwan ako, narito ka. At sa huling pagkakataon, humarap siya sa mga bisita at marahang ngumiti. Pasensya na po kayo. Wala pong kasalang mangyayari ngayon. Pero may babae pong natutong tumindig at yun ang mahalaga. At saka siya lumakad palayo. Ang laylayan ng kanyang gown ay dumadampi sa buhangin. Isang babaeng iniwan pero hindi natalo. Hindi pa man siya nakakalayo, naramdaman niyang may humabol sa kanya. Si Marga. Ma'am, ano po ang plano niyo ngayon? Tumingin si Sena sa direksyon ng dagat. Hindi ko alam, pero isang bagay ang sigurado. Anong bagay po yun? Ngumiti si Sena. Hindi dito matatapos ang kwento ko. Sa kabila ng tahimik na pag-alis ni Sena mula sa altar, hindi agad nagsiuwian ang mga bisita. May ilan na nanatili sa ilalim ng mga hanging light bulbs na isinabit niya mismo gabi-gabi ilang linggo bago ang kasal. Ang tunog ng alon sa tabing dagat ay tila sinasalamin ang bigat ng pangyayari. Isang kasal na hindi natuloy, isang kwento na nabaling sa kakaibang direksyon. Sa di kalayuan, ang event host ay nakatayo sa maliit na stage, bit-bit ang microphone. Hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Ang mga waiter ay aligaga. Hawak ang mga tray ng pagkain na dapat sana'y ihahain pagkatapos ng seremonya.
Ang banda naman ay nakatayo sa gilid ng stage, nag-aabang ng signal kung tutugtog pa ba o hindi na. Ilang minuto ang lumipas. Muling lumakad si Sena pabalik. Hindi na ang babaeng kanina'y iniwan, kundi ang babaeng may sariling hakbang. "Ma'am, okay ka lang po ba?" tanong ng host na halatang balisa. "Pakibigay po sa akin ang mic." Matahimik ang lahat. Maging ang hangin ay tila nahinto. Inabot ng host ang mikropono. Sena, suot pa rin ang kanyang handmade gown na yun ay may konting dumi ng buhangin, ay umakyat sa maliit na entablado. Ang spotlight ay hindi para sa bride na yun, kundi para sa isang babae na lumaban. "Magandang gabi po sa inyong lahat," panimula niya. Halos basag ang tinig pero punong-puno ng lakas. "Una sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat na dumalo. Pamilya, kaibigan at mga taong naging bahagi ng kwento ko." Tiningnan niya ang kanyang ina, si Leticia, na ngayon ay nakaupo sa unahan, nakayuko at humahawak sa rosaryong nakasabit sa pulso. "Alam kong lahat tayo ay may iniisip ngayon. Lahat kayo siguro nagtatanong, anong nangyari? At ako rin. Pero siguro hindi na mahalaga kung nasaan siya. Ang mas mahalaga ay kung nasaan tayo ngayon. May mga bulong sa mga tao, may ilan nang umiiyak. May mga kaibigan niyang nakatayo na at palakpak ng marahan. Hindi na tuloy ang kasal. Oo, masakit, nakakahiya. Pero sa lahat ng sakit, may pwedeng isilang na bago. Kaya ngayong gabi, hindi ito magiging gabi ng pagkatalo. Gagawin nating gabi ng paglaya." Napatigil si Sena saglit, umikit, saka muling nagsalita. Ang altar ay hindi lang para sa pagsasama. Minsan, altar din ito ng pagbitaw. Nagpalakpakan ang ilan sa mga bisita. Si Leticia, hindi na napigilan ang pagtulo ng luha. Tumayo siya, nilapitan ng anak sa entablado at niyakap ito ng mahigpit. "Anak, mas mahalaga pa rin ang dignidad kaysa sa relasyong may panlilinlang," bulong niya. "Salamat, Nay," tugon ni Sena habang pinipigil ang luha. Pagkatapos ng ilang segundo, muli siyang humarap sa mga tao. "Alam kong lahat kayo ay naglaan ng oras, ng lakas at pagmamahal para sa araw na ito. At ayokong masayang yon. Kaya kung okay lang sa inyo, ituloy natin ang selebrasyon. Hindi bilang kasal, bilang pagbiriwang ng katatagan, ng pagpapatawad, ng pagiging totoo." Muling palakpakan. Isa sa mga kaibigan ni Sena ang tumakbo palapit sa banda. "Oh boys, sabi ko sa inyo tutugtog pa tayo," sigaw ni Carl, isa sa mga kaibigan ni Sena. Tumawa si Sena habang pinupunasan ng luha. "Pakainin niyo sila, pakantahin niyo sila. Ngayon, hindi ako bride. Isa akong host ng party para sa lahat ng iniwan pero hindi sumuko." Biglang nagsindi ang stage lights. Tumugtog ang banda ng mellow na music at unti-unting napuno ang paligid ng enerhiya. Ang reception area ay naging isang open concert. Ang mga bisita, kahit may halong lungkot, ay nagsimulang kumain, magkwentuhan at makihalubilo. Ang dating wedding reception ay naging night of healing. May mga kaibigang nagyakapan, may mga estrangherong nagpaabot ng simpatiya, at may ilang napaisip sa sarili nilang mga relasyon. Isang bisita, si Trina, ay naglabas ng cellphone at kinuhanan ng video ang buong speech ni Sena. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niyang dapat itong maibahagi. Grabe, kung lahat ng babae ganito katatag, siguro mas maraming laya kaysa luha. Bulong ni Trina habang ina-upload ang video sa social media. May caption, "The bravest bride I've ever seen." Habang tumutugtog na ang banda ng upbeat na kanta, lumapit si Marga kay Sena. "Ma'am, hindi ko alam kung paano niyo nagawa yon. Ako siguro, nakahiga na sa CR umiyak." Napangiti si Sena. "Hindi ko rin alam, Marga. Siguro kasi, pag iniwan ka na ng isang taong mahal mo, wala ka ng ibang choice kundi piliin ang sarili mo." Napatingin sila sa langit. Ang buwan ay mataas na at ang mga ilaw ng venue ay sumasabay sa ritmo ng musika. Walang groom, walang wedding vows, pero may gabing naghilom. May gabing nagturo kung paanong sakamalan,
may bagong simula. Alam mo ma'am, sabay kurot ni Marga sa braso ni Sena, feeling ko ito na ang bagong genre ng party, freedom reception. Pwede ka nang gumawa ng bagong event concept. Tumawa si Sena. Oo nga no, from heartbreak to startup. At sa kanyang pagtawa, hindi lang siya ang natawa, kundi ang buong paligid na minsang nakiramay, ngayoy nakikidalamhati sa isang bagong klase ng kasal. Ang kasal ng isang babae sa sarili niyang lakas. Kinabukasan, kasabay ng pagbungad ng araw, bumungad din ang pangalan ni Sena Marquez sa lahat ng sulok ng social media. Isang bride na iniwan sa altar, pero imbes na magmukmok sa hiya at sakit, ay piniling tumindig at gawing selebrasyon ang kanyang pagbagsak. Ang video ng kanyang talumpati kung saan bit-bit ang mikropono at dignidad ay umabot ng mahigit 1 milyong views sa loob lang ng 12 oras. Headline ng isang broadsheet, Bride Turned Warrior. Babae sa altar, tinanggap ang sakit at ginawang kalayaan. Sa ilalim ng litrato niya, habang hawak ang mikropono sa stage ng wedding reception na naging open concert, ay nakasulat ang linyang hindi malilimutan. Ang altar ay hindi lang para sa kasal, pwede rin itong maging entablado ng pagtanggap at lakas. Anak, nakita mo na ba to? Tanong ni Leticia habang bit-bit ang cellphone. Nanginginig ang kamay habang ipinapakita ang litrato. Grabe nay, hindi ko inexpect. Sagot ni Sena habang nakaupo sa sofa, nakasuot ng oversized shirt at may malamig na tuwalya sa batok. Halos wala siyang tulog mula kagabi, pero kakaibang enerhiya ang bumalot sa paligid. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa isang damdaming mas malalim. Paggalang sa sariling piniling hindi masira. Tumunog ang cellphone niya. Isang unknown number. Hello? Mahinang sagot ni Sena. Hi! Good morning po. Si Claire Cruz ito mula sa Gising Pilipinas Morning Show. Napanood po namin ang speech ninyo kagabi at gusto po sana namin kayong maimbitahan for a live interview bukas ng umaga. Pwede po ba kayo? Natigilan si Sena. Hindi niya akalaing sa loob lang ng isang gabi, ang kwento niyang minsan lang sanang maging tahimik ay biglang magiging pambansang usapan. Sige po, mahina niyang tugon. Kailan po at saan? Sa studio po ng Channel 4, 6:30 AM. Don't worry, Amina po ang bahala sa car service. And ma'am, saludo po kami sa inyo. Pagkababa ng tawag, napatingin siya sa hina. Nay, may interview daw ako bukas, live sa TV. Anak, sabay hawak ni Leticia sa kamay ng anak. Ito na yon, yung sagot ng langit sa lahat ng iyak mo noon. Kinabukasan, sa studio ng Gising Pilipinas, tahimik lang si Sena sa green room. Suot niya ang simpleng blouse na kulay ivory, na tila alinsunod sa motif ng hindi natuloy na kasal. Nasa mukha pa rin niya ang pagod, pero higit sa lahat, naroon ang kapayapaan. Pumasok ang host ng programa, si Miss Tasha Riego, na agad siyang niyakap. Finally, we meet in person, sabi ni Tasha. Salamat sa lakas ng loob mo. Lahat kami dito sa studio, naiyak sa video mo. Sa misming interview, sa harap ng libu-libong manonood, muling naitanim ang mensahe ni Sena. Hindi po ako perpekto. Marami po akong pagkukulang. Pero nung tumalikod siya sa altar, alam kong may isa akong natutunan. Ang altar ay hindi lang para sa kasal. Pwede rin itong maging entablado ng pagtanggap at lakas. At sa mga tulad kong minsan ang iniwan, huwag tayong matakot na tumindig kahit walang tumatayo sa tabi natin. Palakpakan, umiiyak na audience, trending sa Twitter, #BrideTurnedWarrior, #Sena Marquez, #AltarOfStrength. Pagkalipas ng ilang araw, sunod-sunod ang tumawag. Isang women's advocacy group ang nagpadala ng email. Iniimbitahan si Sena na maging ambassador ng kanilang kampanya. Babae, tumindig ka. Layunin nitong bigyan ng boses ang mga kababaihang iniwan, niloko o sinaktan ngunit piniling lumaban. Miss Sena, hindi lang po kayo boses ng mga iniwan. Kayo na rin po ang muka ng bagong lakas, sabi ni Maricel Ocampo, Executive Director ng grupo. Pumayag si Sena.
Hindi dahil sa kasikatan. Pumayag siya dahil may mga mensaheng dapat marinig ng maraming babae na tulad niya ay minsang sumuko pero muling bumangon. Sa gitna ng lahat ng ito, isang mensaheng hindi niya inaasahan ang dumating. Mula sa isang anonymous Instagram account. Walang pangalan pero halatang si Deo ang may gawa. Sena, sorry. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Alam kong hindi sapat ang sorry. Sana lang, matahimik ka na. Hindi niya sinagot. Hindi dahil sa galit, kundi dahil wala nang dapat sagutin. Sa parehong araw, lumabas sa social media ang balitang may larawan si Deo na kasama ang isang babae sa Japan. Kalong ang batang tila wala pang 1 taon. Isang netizen ang nag-comment. So siya pala ang dahilan ng hindi pagdating. Pinili niyang tumakbo habang ang iniwan niyang bride ay naging simbolo ng lakas. Sa kabila ng viral na balita, nanahimik si Deo. Nag-deactivate ng accounts. Hindi na rin muling nagpakita sa media. Samantala, si Sena ay naging panauhin sa iba't ibang podcast, women's groups at university symposiums. Ngunit sa tuwing tinatanong siya kung anong pakiramdam ng sumikat, iisa lang ang sagot niya. Masarap maging kilala, pero mas masarap ang malaman mong kilala mo na rin ang sarili mo. At sa bawat tagpong ito, mula sa altar ng sakit hanggang sa entabladong puno ng paghilom, isa lang ang baon niya araw-araw. Hindi lahat ng naiwan, natapos ang kwento. Minsan, doon pa lang nagsisimula. Ilang buwan matapos ang pagbuhos ng suporta sa buong bansa, unti-unting bumalik sa normal ang mga araw ni Sena Marquez. Ngunit hindi na ito ang dating normal na may kasamang pangamba, takot o pagkukunwari. Bagkus, ito'y isang bagong anyo ng pamumuhay, mas totoo, mas may direksyon at mas malaya. Cebu, tanong ni Leticia habang nagkakape silang mag-ina sa veranda ng kanilang maliit na bahay sa Quezon City. Opo, Nay. May nahanap po akong space roon, malapit sa IT Park. Hindi po malaki, pero sapat para sa studio, sagot ni Sena. May halong pananabik at pangamba sa tinig. Sigurado ka ba, anak? Paano ang mga engagements mo dito? Tutuloy pa rin po yung ibang seminars, pero gusto ko pong magsimula ng mas matibay na bagay. Hindi lang yung para sa akin, kundi para sa ibang babaeng tulad ko, yung minsang sinaktan pero gustong bumangon. At doon nga nagsimula ang Studio Altar, isang creative hub na may simpleng layunin, suportahan ang mga babaeng entrepreneur, artist at changemaker sa pamamagitan ng mentorship, design support at community projects. Ang pangalan ng studio ay hindi lang hango sa altar kung saan siya iniwan, kundi sa altar ng paghilom, paglikha at panibagong panata. Pagdating sa Cebu, naghanap siya ng isang lumang bodega na matagal nang hindi ginagamit. Sa tulong ng ilang local artists na nakilala niya online, ginawan nila ito ng bagong anyo. Open space, puno ng halaman sa gilid, may lumang kahoy na mesa sa gitna, at mga pader na may mural ng mga babaeng may hawak na kandila, rosas at mikropono. Ang ganda, Ma'am Sena, ani Lani, isang single mom na dating street vendor at isa sa unang apprentices ng Studio Altar. Parang hindi lang studio, parang tahanan. Napangiti si Sena. Ganyan talaga ang gusto kong maramdaman mo. Hindi ito basta opisina. Dito kahit wala tayong degree, may karapatan tayong magsimula. Bilang ambassador ng babae tumindig ka advocacy, nililibot niya ang iba't ibang universidad sa Visayas at Mindanao para magbigay ng talks. Sa mga seminar, hindi siya nagdadala ng PowerPoint presentation, kundi puso. Hindi po ako psychologist, hindi rin ako life coach. Panimula niya sa isang crowd ng college students. Isa lang akong babae na minsang natumba pero natutong tumayo. At ang kwento ko ay hindi sa akin lang. Baka ito rin ang kwento nyo. Marami ang umiiyak, marami ang humahalakhak sa gitna ng kanyang mga birong,
may halong hinanakit at pag-asa. Pero ang mas mahalaga, marami ang nabibigyan ng lakas. Sa isang seminar na ginanap sa isang public college sa Cebu, doon niya unang nakita si Albi Gonzaga. Tahimik lang ito sa likod. Wala sa kanya ang postura ng isang opisyal o propesor. Naka-cap, backpack, may dalang recorder. Matapos ang talk, nilapitan siya nito. Miss Sena, magandang hapon. Albi po, producer ng Tinig ng Bayan sa Radyo General. Nandito po ako para sana mag-feature ng segment tungkol sa kwento nyo. Kung okay lang. Radyo? Tanong ni Sena. Bahagyang napangiti. Ang tagal ko nang hindi nakikinig sa radyo. Pero, sige, gusto ko po yung ideya. Hindi po ito interview lang. Series po sana para marinig ng mga nasa bundok, sa probinsya, mga kababaihang walang social media pero may mga pinagdadaanan din, paliwanag ni Albi. Mas lalong okay yon. Gusto kong marating sila. Sa sumunod na mga linggo, si Albi ang palaging nandoon. Sa mga seminar, sa mga workshop, at kahit sa simpleng community market na inilunsad ni Sena, kasama ang ilang lokal na negosyante. Hindi ito tulad ni Deo na laging may pa-surprise bouquet o mamahaling regalo. Si Albi ay laging tahimik pero naroon. Kung may kailangang buhatin sa studio, siya ang unang lumalapit. Kung may bigla ang seminar na walang tech crew, siya ang nag-aayos ng mic at sound system. Minsan, habang nagkakapi sila sa studio, habang umuulan, tinanong siya ni Sena, Albi, hindi ka ba napapagod? Sumama-samang parang alalay ko? Napangiti ito, sabay sagot, kung ang kasama mo may direksyon, hindi nakakapagod ang sumabay. Tumingin si Sena sa kanya. Hindi ito romantic na tingin. Isa itong pasasalamat na sa wakas may isang taong hindi kailangang ipagmalaki ang pagmamahal niya. Kasi nararamdaman mo sa kilos, sa presensya, sa katahimikan, at sa Sena, iniisip mo pa ba siya? Si Deo? Hindi agad sumagot si Sena. Tumingin muna siya sa malayo, saka dahan-dahang sumagot. Hindi ko na siya hinahanap, pero hindi rin ako nagpapanggap na wala siya. Siguro, parte siya ng dahilan kung bakit ganito na ako ngayon. Tumango si Albi. Hindi lahat ng sakit dapat kalimutan. May mga sugat na hindi dapat takpan. Dapat nililinis, hinahayaang maghilom. Napangiti si Sena. At minsan, yung taong tutulong sa paghilom, kahimik lang palang nanonood sa likod. Hindi na sila nag-usap pa ng mas mahaba, pero sapat na ang katahimikan. Sa gabing iyon, habang ang ulan ay kumakatok sa bubong ng studio altar, dalawang taong hindi nagmamadali ang tahimik na nakikinig sa mga kwentong hindi lang para sa iba, kundi para rin sa kanila. Sa ilalim ng mainit na araw sa isang barangay sa Lapu-Lapu City, nakatayo si Sena Marquez sa harap ng isang grupo ng mga kababaihang may kanya-kanyang dalang anak, luhang kwento at bit-bit na pag-asang baka sa wakas. Ito na ang simula ng mas magandang bukas. Kasama niya roon sina Lani, ang dating street vendor na ngayon ay isa ng community coordinator ng Studio Altar Visayas at ang ilang volunteer na dati ring iniwan o nawalan ngunit ngayon ay bumabangon. Magsisimula tayo hindi sa training kundi sa kwento, tani Sena sa kalmadong tinig. Kasi bago tayo matutong gumawa ng produkto, kailangan muna nating matutong gumawa ng panibagong pagkatao. Isa na may lakas, hindi dahil walang sugat, kundi dahil alam niyang paano maghilom. Tahimik ang paligid, may ilang umiiyak na ina, may tumatango, at may mga bata na nasa gilid lang, naglalaro. Walang kamalay-mal. Ang proyektong ito ay tinawag ni Sena na Balik Altar, isang livelihood and healing program para sa mga single mothers, abandoned brides, at survivors ng emotional trauma. Sa ilalim ng programang ito, natuturuan silang gumawa ng eco-friendly products tulad ng handcrafted notebooks, plantable cards, at personalized candles.
Lahat may mensaheng galing sa loob. Ipinaglaban ko ang sarili ko. Lumaya ako. Bumangon ako. Naging viral ulit ang ilan sa mga produkto nang i-feature ito ng isang content creator. Hindi kalaunan, tinawagan si Sena ng isang NGO mula Singapore na nag-oorganisa ng Voices of Her International Conference, isang pagtitipon ng mga babaeng changemaker mula sa iba't ibang bahagi ng Asia. Miss Sena, we would be honored to have you as one of our keynote speakers, sabi ng direktor ng programa sa Zoom call. Napangiti si Sena, bagamat may kaba sa dibdib. Salamat po. Hindi ko po inakalang darating sa ganitong punto ang kwento ko. Pero kung ito po'y para marinig ng iba ang boses ng kababaihan mula sa isang maliit na isla sa Pilipinas, buong puso kong tatanggapin. Isang buwan ang lumipas at nasa entablado na siya ng isang kilalang convention center sa Singapore. Nakasuot ng simpleng puting barong dress. Dala-dala hindi lang ang kanyang kwento, kundi ang kwento ng libu-libong kababaihang minsang iniwan, ngunit hindi nawalan ng lakas. Sa kanyang talumpati, tumindig siya at buong linaw na sinabi, minsan ang pagkabigo ang tulay patungo sa mas mataas na layunin. At ang mga luhang dati ay palihim kong pinupunasan sa kwarto. Ngayon ay nagsisilbing tinta sa pagsusulat ng panibagong kwento. Hindi lang para sa akin, kundi para sa iba. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. May ilang banyagang dumulog sa kanya pagkatapos ng talk. Lumuluha, nagsasabing, I saw myself in your story. You made me believe again. You are a mirror of my pain and my hope. Pagbalik niya ng Cebu, sinalubong siya ng mga community members ng Studio Altar. Si Leticia, kahit may iniindang paninikip ng dibdib dahil sa matagal ng alta presyon at arthritis, ay naroon pa rin. Bitbit ang luma niyang handbag at hawak-hawak ang newsletter na may picture ni Sena sa entablado ng Singapore. Anak, proud na proud ako sa iyo, sabi ni Leticia habang pinupunasan ang pawis sa noo. Nung una, natakot akong mawalan ka. Pero ngayon, alam kong kahit mawala ako, hindi ka na mawawala sa sarili mo. Mahigpit ang yakap ni Sena sa ina. Nay, hindi ko to narating kung hindi kayo ang naging ina ko. Hindi ako magiging ganito kung hindi ko kayo nakita araw-araw na lumalaban. Mula sa maliliit na barangay projects hanggang international conferences, lumawak ang kilusan ni Sena. Hindi na lang siya bride na iniwan sa altar. Isa na siyang pinuno ng pagbabagong nagsimula sa sugat. Samantala, sa kabilang panig ng istorya, lumabas sa balita na ang furniture company ni Deo Silvestre ay nasangkot sa smuggling allegations at intellectual property theft. May ilang negosyo sa Japan na nagsampa ng kaso laban sa kanya matapos umanong gamitin ang disenyo ng mga Japanese artisan nang walang pahintulot at ipasa bilang original pieces ng kanilang brand. Headline, Heir to Silvestre Furnishings faces legal battles over stolen designs. Hindi na rin muling nakita si Deo sa social media. Nagsara ang personal accounts niya. May ilang nagsasabing bumalik na ito sa Pilipinas, ngunit nagtatago. Habang ang iba'y naniniwalang nasa ibang bansa pa rin, nilalayuan ang ingay ng eskandalong siya rin ang nag-ugat. Nang tanungin si Sena ng isang radio host kung anong nararamdaman niya tungkol sa balitang iyon, sagot niya ay simple, wala na akong galit. Ang mga sugat na hindi tinatanggap, pinipilit pagtakpan. Pero ang hindi tinanggap na kasalanan, minsan, yan ang unti-unting bumabalik para singilin ka. Hindi ko na trabaho yon. Tahimik ang studio. Humanga ang host at nagsabi, That's grace, Miss Sena. Hindi lahat kaya yan. At oo nga, hindi lahat kaya ang tumanggap, bumangon at magpatawad. Pero si Sena, sa kabila ng lahat, pinili pa ring maging liwanag. Hindi sa altar ng isang lalaking umalis, kundi sa altar ng buhay na kanya nang itinayo para sa iba. Sa bawat tagumpay, may lihim na aninong sumusunod at sa kaso ni Sena Marquez, hindi ito naiiba. Sa isang gabi ng Agosto, habang abala siya sa pag-aayos ng event
para sa Balik Altar Livelihood Bazaar. May isang tawag mula sa kanyang kaibigang si Marga na nagpabago sa daloy ng kanyang gabi. "Sena, nakita mo na ba yung post?" tanong ni Marga. Medyo garalgal ang boses sa kabilang linya. "Anong post?" tanong ni Sena habang iniinspeksyon ang mga booth ng mga community sellers. Isang blog, may naglabas na article. Sinasabi nilang scripted daw ang buong kwento mo. Napinlano mo raw lahat. Yung pagkaka-left sa altar, yung speech, pati raw si Deo, kasabwat. Saglit na natigilan si Sena. Umupo siya sa bench sa gilid ng tent at tiningnan ang link na pinadala ni Marga. Ang blog ay may headline na "The Bride Who Fooled the Nation, Inside the Alleged Viral Hoax of Sena Marquez." Habang binabasa niya ang mga paratang, tila dahan-dahang bumigat ang paligid. May mga isinalang fake screenshots. Text messages daw ni Sena kay Deo kung saan di umano'y may plano silang gawing publicity stunt ang bigong Fasal. May peke ring larawan ng di umano'y kontrata sa isang content agency para sa viral strategy. Puro haka-haka, pero dahil nafaangkla sa emosyon ng publiko, mabilis itong kumalat. Sa social media, uminit ang komento. Nagpapaniwala lang pala tayo sa drama. Marketing tactic lang lahat yan. Ginamit si Deo, kawawa yung lalaki. Puro empowerment pero scripted pala. Dumagsa ang trolls sa mga dating video at posts ni Sena. Ang mga dating "You're so brave" ay napalitan ng fraud, pa-victim, user. Maging ang official page ng Studio Altar ay binahan ng angry reacts, memes at mga panawagan ng boycott. "Ma'am." Lumapit si Lani kinabukasan. May dalang printout ng blog. "Anong gagawin natin? Dapat po siguro mag-release kayo ng statement, ng strong rebuttal. Magsampa tayo ng kaso." Pero si Sena, tahimik lang. Initigan niya ang mga handcrafted candles na ginawa ng mga kababaihang dating palengke vendor. At saka bumulong. Lagi kong sinasabi sa kanila, huwag nating sabayan ang ingay ng mundo kung may katotohanan tayo sa loob. Lumipas ang 3 araw. Tahimik pa rin si Sena. Marami ang nagtaka, marami ang lalong nagduda. Hanggang sa isang gabi, bigla siyang nag-post sa kanyang personal page ng isang video. Walang edit, walang filter. Isang simpleng video na kinuhanan sa loob ng Studio Altar. "Magandang gabi sa lahat." Panimula niya. "Alam ko pong marami sa inyo ang naguguluhan. Marami ang nagagalit. At naiintindihan ko." Inuha niya ang isang brown envelope at isa-isang inilabas sa harap ng kamera ang mga dokumento. Certified true copy ng mga police blotter at sworn affidavit ng event host, organizers at ilang bisita noong araw ng kasal. Email exchanges niya at ni Deo sa wedding preparation na walang kahit anong palatandaan ng pakana. Video footage mula sa drone na nagpapatunay na hindi scripted ang takbo ng araw. Legal affidavit mula sa kaibigan ni Deo na nagsabing walang alam si Deo sa kahit anong planong publicity. Hindi galit ang tono ni Sena. Hindi sarkastiko. Hindi depensibo. Taimtim. Direkta. Hindi ko kailangan ipilit sa lahat ang katotohanan. Pero may mga babaeng umaasa sa akin. At sa kanilang pag-asa, hindi ako pwedeng manahimik. Kung ang pagbabahagi ko ng kwento ay ginawan ng panibagong kwento, hayaan na nating ang katotohanan ang magsalita. Hindi ako. Sa dulo ng video, inilagay niya ang isang caption. "Hindi ako nagtatanggol. Nagpapaalala lang. Hindi porket matahimik ay wala ng paninindigan." Muling umingay ang social media. Pero sa pagkakataong ito, iba na ang tono ng karamihan. "Saludo ako sa iyo, Sena. Tahimik pero malinaw. Mahirap talagang maging babae sa harap ng madla. Kailangan mong patunayan ang sarili mo sa bawat hakbang." Grabe yung grace niya kahit binabato na. Maging ang ilang kilalang personalidad ay naglabas ng suporta. Isang abogado ang nag-volunteer na habulin ang anonymous blogger. May mga sikat na journalist na nagsabing media literacy ang dapat pagtuunan, hindi blind cancel culture.
Sa likod ng studio altar, habang inaalikabok ng hapon ang maliliit na halaman, naroon si Sena at si Albi, nakaupo sa lumang bench, parehong pagod pero panatag. "Ba't hindi ka nagalit?" tanong ni Albi, hawak ang mug ng kape. "Galit ako," sagot ni Sena. "Pero may mga laban na mas panalo ka kapag hindi mo pinasok ng may sigaw. Mas naririnig ang totoo kapag tahimik mong pinanindigan. Hindi ka na natatakot na mawalan? Lagi naman tayong mawawalan. Pero ang hindi mawawala ay yung katotohanan kahit iniwan, nilaip o pinagdudaran ka, may mga tao pa ring pinipiling maniwala sa'yo. At higit sa lahat, naniniwala ka sa sarili mo." Sa katahimikan ng dapit hapon, habang unti-unting humihina ang mga bulong ng paninira sa labas, lalo namang lumalalim ang ugat ng paninindigan ni Sena. Dahil sa mundong madalas humusga sa isang babaeng tumindig, si Sena ang paalala, ang lakas ay hindi laging maingay. Minsan, ito'y tahimik, matatag, at hindi natitinag. Magkagulo man ang online world sa mga asapin ng trending topics, palaging may iisang bagay na nakakakuha ng pansin ng lahat: kontrobersya. At tila walang mas maiinit pa sa pagbabalik sa eksena ng isang taong matagal nang nawala. Isang umaga, habang abala si Sena sa pagre-repack ng mga orders mula sa Balik Altar livelihood booth, may tumawag sa kanya si Marga. Halos hindi mapakali sa kabilang linya. "Sena, napanood mo na ba yung kay Deo?" "Oh, si Deo? Bakit?" tanong ni Sena habang hindi inaalis ang tingin sa mga kahon. Live siya sa Tahanan ng Bayan Talk Show. Buong episode, lahat ng tao pinag-uusapan ulit kayo. Parang sinasabi niyang hindi raw niya sinadya ang lahat. Napatingin si Sena sa laptop sa mesa. Mabilis niyang binuksan ang browser at pumasok sa live stream ng sikat na talk show host na si Clarice Valerio. At doon niya nakita si Deo Silvestre. Maayos ang ayos, maamo ang muka, at tila pinipilit ang mahihinang ngiti habang humaharap sa kamera. "Deo," panimula ni Clarice, "ang buong bansa ilang buwan ring inulan ng emosyon dahil sa kasal niyong hindi natuloy. Ngayon, andito ka. Anong nangyari nun?" Huminga ng malalim si Deo bago nagsalita, marahan at tila may tinig na sinanay sa rehearsal. "Aaminin ko, umalis ako nun, tumakas, at mali yun. Pero gusto ko ring linawin, hindi ko intensyon na saktan si Sena." Nagpalitan ng mga anggulo sa kamera, ipinasok ang background music na parang pelikula. Umugong ang social media. Nabigla ako, nape-pressure ako. Buong buhay ko, sinusunod ko ang gusto ng pamilya ko, ang negosyo, ang imahe, ang pagiging perpekto. Tapos biglang may kasal at naramdaman ko na parang hindi ako handa. Dagdag niya. May nagsasabi na may third party? Totoo ba yun? Usisa ni Clarice, mas pinatindi ang drama sa background. Tumango si Deo, tumiting sa lente ng kamera. "Oh, may babae ako sa Japan. Nakilala ko siya habang inaasikaso ko ang branch namin ron. Naging malapit kami. At oo, may anak na kami ngayon." Natahimik ang buong studio. Umiling ang host sabay sabing, "Bakit hindi mo sinabi noon pa? Bakit mo pinili na iwan si Sena sa araw mismo ng kasal niyo?" Iyon ang pinagsisisihan ko. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Ang dali lang sabihin na masama ako. Pero sa totoo lang, natakot ako. Akala ko makakatakas ako sa gulo kung tatahimik na lang ako. Sagot ni Deo, habang tila pinipigang lumuluha sa harap ng kamera. Sa mga sumunod na araw, tila sinakyan ng media ang narrative. May mga headline na lumabas. "Deo speaks, ang lalaki sa likod ng viral altar incident. Sena's truth or Deo's redemption. May anak sa Japan pero hindi masamang tao." Marami ang naniwala, marami ring bumatikos. Pero sa gitna ng lahat, tahimik si Sena. Hindi siya naglabas ng pahayag, walang post, walang interview. "Hindi mo ba babasagin yung sinasabi niya?" tanong ni Marga habang nasa studio sila, inaayos ang mga artworks para sa isang exhibit. "Parang ginagawang pelikula yung kwento mo, tapos siya yung bida?" "Hindi ko kailangan sumabay sa eksena niya," sagot ni Sena,
habang hinahaplos ang isang frame na may quote, "Hindi lahat ng kwento kailangang tapatan ng eksena. Minsan, ang katahimikan na ang nagsasalita." Ngunit alam ni Sena na kailangan niyang ilapas ang nararamdaman, hindi bilang depensa, kundi bilang pagbuhos. Kaya't sa podcast ni Albi, sa halip na magpa-interview, pinili niyang magbasa ng tula. Simple lang ang setup, isang mikropono, isang baso ng tubig at ang boses ni Sena. Paminsan, may iniwang hindi man lang lumingon. Hindi dahil ikaw ang mali, kundi dahil siya ang marupok. Paminsan, may sumuko sa altar, hindi sa pag-ibig, kundi sa katotohanan. At minsan, pinipilit niyang maging biktima ng gulo na siya rin ang may gawa. Pero kung ang katahimikan ko'y iniisip mong kahinaan, nagkakamali ka sapagkat sa bawat pagtahimik, may hugot ng tapang na ayokong gamiting armas dahil kaya ko na hindi lumaban. At kung naririnig mo ito ngayon, alam mong hindi mo ako kailanman natalo. Dahil bumangon ako at hindi mo na ako matitibag. Sa huling linya, walang background music, walang palakpak, walang soundbite. Pero sa comment section ng podcast, sunod-sunod ang mga mensahe. Ito ang tunay na pagtindig. Iba talaga kapag naghilom na ang sugat, hindi mo na kailangang sumigaw para marinig. Deo Hu, samantalang si Albi, sa likod ng lahat ng production, tahimik lang na nag-obserba. Pagkatapos ng recording, nilapitan niya si Sena. "Alam mo, Aniya, marami sa mga guest ko, ginagamit ang podcast para magpabibo, magpaawa. Pero ikaw lang ang nagbago ng tempo ng buong show." "Hindi ko sinasadya," sagot ni Sena, habang inilalagay sa bag ang mga papel ng tula. "Tama yun, kasi yung totoo, hindi kailanman pilit, gaya ng kwento mo." Ngumiti si Sena, pagod ngunit magaan, at habang napaupo sila sa loob ng recording booth na walang ibang naririnig kundi ang paghinga ng isa't isa, naisip niya, sa gitna ng ingay ng mundo, may mamasandaling mas masarap pakinggan ang sarili. At doon, sa katahimikan, mas buo ang kwento niya, hindi dahil sa mga paliwanag, kundi dahil sa mga piniling hindi ipaliwanag pa. Lumipas ang mga buwan at sa gitna ng mga proyekto, pagsasalita sa mga komunidad at patuloy na pagpapalawak ng Studio Altar, isang bagay ang unti-unting umusbong. Hindi mabilis, hindi marahas at hindi rin sinasadya. Tulad ng pag-usbong ng bulaklak sa pagitan ng mga bitak sa semento, ang damdamin ni Sena kay Albi ay hindi bahagi ng plano, pero hindi rin maiiwasan. Si Albi ay laging nariyan, hindi nakakasakal, hindi nagtatanong kung kailan siya mamahalin pabalik. Laging handang makinig, makapaghatid ng kape sa tanghali at maghintay matapos ang mahahabang pulong ni Sena sa mga partner organization. "Albi," minsan ay sabi ni Sena habang sila'y nasa gilid ng isang baybayin sa Dumaguete, kung saan sila nagsagawa ng design workshop para sa mga fisherfolk wives. "Hindi ko alam kung paano mo nagagawang manatiling ganyan, tahimik lang pero palaging may dating." Ngumiti lang si Albi. Kasi hindi mo kailangang pag-ingayan ang mga bagay na totoo. Dumarating yan sa tamang panahon, kahit hindi sabay. Hindi nila kailanman tinawag na kami ang relasyon. Walang opisyal na anunsyo, walang palitan ng status. Pero ramdam ni Sena na sa bawat sandaling tahimik silang magkasama, may kakaibang kapayapaan. At para kay Albi, sapat na yun. Bagamat masaya ang mga araw, hindi nagbago ang sentro ng mundo ni Sena. Nanatili siyang nakatuon sa kanyang advokasya. Lalo pa siyang naging introspective, mas nakikinig, mas mulat sa mga kahinaan, mas handang humarap sa sariling tanong kaysa takasan ito. Hindi na siya yung babaeng gustong gumanti o magpatunay. Siya na yung babaeng kayang manahimik pero buo. Isang araw, nakatanggap sila ng imbitasyon mula sa isang university sa Tokyo para magsalita sa isang seminar tungkol sa narratives of resilience among Asian women.
Isa ito sa mga proyektong matagal nang inorganisa ng isang Japanese NGO na naging konektado sa Studio Altar. Japan? Tanong ni Albi habang tinititigan ang email. Sure ka ba dyan? Hindi tayo pupunta para sa nakaraan. Sagot ni Sena habang pinapatuyo ang mga cards na gawa ng mga beneficiaries ng livelihood program nila. Pupunta tayo para sa mga kwento at para sa sarili ko. Dumating ang araw ng biyahe. Sa unang araw nila sa Tokyo, inikot nila ang ilang museo, nagpakasawa sa ramen, at tumambay sa isang bookstore na may buong seksyon ng mga librong isinulat ng kababaihang Asian. Masaya ang mga sandali, puno ng tawa. Ngunit sa ilalim ng lahat ay isang katahimikang alam ni Albi. May bigat na maaaring pumasok anumang oras. Sa ikatlong araw ng pagbisita, pagkatapos ng kanilang seminar, niyaya ni Albi si Sena na maglakad sa may Asakusa Temple. Isang lugar ng katahimikan, panalangin at pagsuko. Habang papalapit sila, napansin ni Sena ang isang pamilyar na anino. Isang lalaki na may kargang batang lalaki, habang nakatayo sa tabi ng isang babaeng Haponesa na nakasuot ng simpleng kimono. Hindi agad siya nakagalaw. Hindi rin siya nagsalita. Si Albi, na tila naramdaman ang tensyon, ay marahang lumingon. Siya ba? Tanong niya. Halos isang bulong lang. Tumango si Sena. Hindi siya nilapitan. Hindi rin siya nilapitan. Walang eksenang may sigawan o pagbubunyag. Tanging pagmasid. Tanging pagninilay. Ang dating pagmamahal na muntik nang maging kasal, ngayon ay isang estranghero na may hawak ng batang bunga ng ibang kwento. Tinitigan ni Sena ang bata, ang babae at si Deo, na ngayon ay tila mas tahimik, mas payapa, pero hindi niya alam kung masaya. Wala siyang naramdamang galit. Wala ring lungkot. Hindi ako nauna sa kanya, pero nauna akong tumindig. Bulong niya sa sarili, sabay tayo mula sa bangkong kahoy kung saan siya nakaupo. Lumakad sila ni Albi palapit sa templo. Sa loob nag-alay si Sena ng dasal. Hindi para sa sarili, kundi para sa lahat ng babaeng minsan nang iniwan, niloko o pinagdudahan. Sa harap ng templo, habang nagliliyab ang insenso sa paligid, pumikit siya at mahina ngunit buo ang tinig. Salamat sa sakit. Salamat sa simula. Hindi niya inalis ang luha sa pisngi. Hinayaan niyang dumaloy ito. Hindi bilang senyalis ng paghina, kundi ng paglaya. Sa likod niya, naroon si Albi. Tahimik lang, hindi niya pinilit yakapin si Sena. Hindi siya nagsalita. Pero alam ni Sena, naroon siya. Buo, matatag at hindi kailanman tatakbo. Paglabas nila ng templo, sabay silang huminga ng malalim. Anong pakiramdam? Tanong ni Albi habang magkahawak sila ng maliliit na papel ng omikuji. Mga mensaheng isinulat ng mga bisita para sa sarili nilang kapalaran. Para akong nakapikit ng matagal, tapos ngayon lang muling dumilat. Sagot ni Sena. Natawa si Albi. Welcome back. Ngumiti si Sena. Welcome me. At sa hapong yon, habang naglalakad sila sa isang estrangherong lungsod na minsang naging simbolo ng sakit, naging bagong espasyo ito ng paghilom. Wala silang dalang souvenir, kundi alaala ng katahimikan. At sa puso ni Sena, isang panibagong panata. Hindi lahat ng sugat kailangang takpan. May mga sugat na kailangang itanghal, hindi para kaawaan, kundi para magsilbing liwanag sa mga naglalakad sa parehong dilim. Walang madaling paraan para ibahagi ang isang kwentong minsang sumugat sa sarili mong puso. Pero para kay Sena Marquez, ang pagsulat ay hindi na lang basta paraan ng pag-alala, kundi ng paglaya. 1 taon matapos ang biyahe nila ni Albi sa Japan at 2 taon mula nang iniwan siya sa altar, inilathala niya ang kanyang unang aklat. Pinamagatan itong Ang Altar na Walang Kasal, isang memoir na hindi lang tumalakay sa detalye ng sakit at kabiguan, kundi sa proseso ng pagtanggap,
paghilom at pagbangon. Hindi ito ginawang dramatiko. Hindi rin ito sinulat para maghiganti. Sa halip, hinati niya ang aklat sa 3 bahagi: ang altar, ang ulan, at ang liwanag. Isinalarawan niya ang araw ng kasal, ang bawat minutong lumipas habang naghihintay, ang katahimikang humahaplos sa likod ng ingay ng dagat, ang mga bisitang hindi makatingin ng diretsyo. Sa ang ulan, isinulat niya ang mga gabi ng pangungulila, ang tahimik na pagdududa, ang panlalamig ng mundo matapos ang ilang linggong kasikatan. Ngunit sa huling bahagi, ang liwanag, nandoon ang kwento ng studio altar, ng mga kababaihang piniling lumaban, at ng tahimik ngunit matatag na pagmamahala nila ni Albie. Hindi ito libro para sa mga iniwan, sulat niya sa introduksyon, kundi para sa mga piniling hindi iwan ang sarili nila. Walang marketing gimmick, walang press launch. Ngunit sa loob ng 2 linggo, naging bestseller ang libro. Hindi dahil sa pangalan niya, kundi sa dami ng isang propesor sa isang universidad sa Laguna ang unang nagrekomenda ng aklat bilang reading requirement sa course na Gender, Identity and Society. Sa Facebook post ng guro, sinabi nito, dapat mabasa ng bawat estudyante ang librong ito, hindi dahil sikat ang sumulat, kundi dahil ang kwento niya ay kwento nating lahat na piniling magmahal, masaktan at muling magtiwala. Mabilis ang naging domino effect. Sa mga paaralan sa Bicol, Cebu at Davao, sinimulan na ring i-integrate ang aklat sa mga creative writing courses. Sa mga library, laging may waiting list para makopya ito. Sa mga book club, isa ito sa pinakamatagal talakayin, hindi dahil sa bigat, kundi dahil sa lalim. Isang araw, habang abala si Sena sa pag-i-edit ng bagong batch ng zine na gawa ng mga beneficiaries ng Studio Altar, tumawag ang isang numerong hindi. This is from Centro Arte Filipina. We would like to formally inform you that our academic council has voted to confer you the title of Honorary Professor in Contemporary Narrative and Resilience sa nalalapit naming founding anniversary. Hindi agad nakasagot si Sena. Akala niya prank, pero ramdam niya sa boses ng kausap ang sinseridad. Patawad po, ulitin ko lang po. Professor po ako? Yes, ma'am. Your work, both written and lived, has redefined how we talk about strength and feminine storytelling. We believe your voice deserves a place in the academic circle. Pagkababa ng tawag, napaupo siya sa sahig ng studio. Hawak ang cellphone, matay ng lalabo. Pumasok si Albie, may dalang pandesal at kape. Uy, bakit ka nakaupo sa sahig? Naputulan ba tayo ng wifi? Tumawa siya, sabay haplos sa mata. Hindi, natawagan lang ako para sabihing magiging honorary professor daw ako. Bakit parang hindi ka makapaniwala? Panong ni Albie habang inaabot ang kape. Kasi hindi ko to pangarap, pero parang ito pala yung tinutumbok ng lahat ng dinaanan ko. Dahil sa kanyang tagumpay, unti-unting nagsimulang magsulat ang mga dating beneficiaries ng Studio Altar. May ilang sumulat ng kwento tungkol sa mga anak nilang hindi tinanggap ng ama. May sumulat tungkol sa pagiging kabit na napagod at piniling magsimula sa zero. May tumula tungkol sa tindera ng isda na tinuruan ng asawa at anak na hindi siya karapat-dapat, pero ngayoy may sariling karinderya. Isang hapon, habang sinusuri niya ang entries ng isang writing workshop, dumating si Leticia. Nanghihina pero ngumiti pa rin. Bit-bit nito ang isang maliit na kahon. Anak, nakita ko to sa lumang aparador. Akala ko nasunog na. Pinuksan ni Sena ang kahon. Laman nito ang mga lumang sulat. Maitim na tinta sa dilaw na papel, may petsang 1989, 1990, 1991. Ang nagsulat? Ang kanyang ama. Hindi ko sinabi noon. Akala ko kasi mas mabuting limutin. Pero ngayon, siguro dapat mo nang malaman. Binasa ni Sena ang bawat titik. Mahal kong Leticia, kapag lumaki si Sena, pakisabi sa kanya
na mahal siya ni tatay, na kahit hindi ko siya inabot, pinangarap ko siyang maging malaya. Sabi sa kanya na ang tunay na altar ay ang tahanang hindi kailanmang iiwan. Hindi niya na napigilan ang luha. Wala siyang naramdamang galit, kundi panibagong pag-unawa. Salamat, Nay, bulong niya. Salamat sa pagtago ng ganitong kayamanan. Salamat din, anak, kasi tinuloy mo yung laban, pero hindi mo ginamit ang galit para manalo. Ginamit mo ang pagmamahal. At sa gabing iyon, habang binabasa niya sa sarili ang kanyang sariling libro, habang nakatayo sa harap ng altar na hindi ginamit sa kasal, kundi sa eksibit ng mga kwentong nilikha ng mga kababaihan, alam niya, hindi lang siya naging bahagi ng pagbabago, isa na siyang tinig ng bagong panahon. Ang simoy ng hangin sa baybayin ng Batangas ay hindi nagbago. Malamig tuwing dapit hapon, may halong alat at alaala. Ngunit kung noong araw, ang hangin dito'y saksi sa pag-alis ng isang groom at pagbagsak ng isang pangarap, ngayon, isa na itong hangin ng pagbabalik. Hindi upang maghintay, kundi upang lumikha. Hindi para sa kasal, kundi para sa pagbibigay saysay sa altar na minsang naging entablado ng pananahimik. Eksaktong 10 taon mula nang hindi siya sinipot sa altar, bumalik si Sena Marquez sa parehong lugar, ang lumang private beach resort ng mga Silvestre. Ngayon, luma na ang mga kisame, wasak na ang bahagi ng flooring at tinutubuan na ng damo ang dating wedding path na kanyang maingat na pinlano noon. Pero sa kabila ng paggaraan ng panahon, buo pa rin ang espasyong iyon sa kanyang alaala. Hindi para balikan ang sakit, kundi upang gamitin itong canvas ng isang panibagong obra. Sigurado ka ba dito mo gustong gawin ang exhibit? Tanong ni Albi Gonzaga habang tinitingnan ang paligid, bitbit ang mga plano at layout ng exhibit. Dito mismo, sagot ni Sena habang nakatayo sa gitna ng dating altar. Dati iniwan ako rito, ngayon babalikan ko ito para sa lahat ng babaeng piniling hindi manatili sa sakit. Inilunsad ni Sena ang kanyang pinakabagong proyekto, ang Altar na Akin. Isang immersive art exhibit na tampok ang mga kwento ng kababaihang lumaya, lumaban at muling bumangon. Hindi ito basta photo gallery. May mga panel ng tunay na liham. Mga upuan kung saan pwedeng umupo at makinig sa recorded spoken word poetry ng survivors. At mga videographic montage ng kababaihan mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, lahat nagsimula sa sugat, lahat naghilom sa sarili. Isang linggo bago ang opening, umulan ng malakas. Natagalan ang setup. May ilang volunteers na hindi nakarating, pero hindi natinag si Sena. Sa kanyang mata, bawat patak ng ulan ay parang paalala ng unang gabing iyon. Basang gown, basang mata, ngunit panatag ang loob. Dumating ang araw ng exhibit. Simple lang ang invitation card. Puting papel, may larawang abstract ng isang sirang wedding arch na tinubuan na ng halaman. At sa ilalim, nakasulat, 10 taon matapos iwanan. Narito na ako, hindi para maghintay, kundi para maghanda ng tahanan para sa mga tulad kong lumaya. Dumating ang mga bisita, mga dating beneficiaries ng Studio Altar, mga dating estudyanteng binasa ang memoir niya sa klase, mga artist, community workers, at mga nanay na ngayon ay may sariling negosyo dahil sa kanya. Pumasok sila sa isang bahagi ng venue kung saan ipinakita ang The Bride's Room, isang installation ng 10 manika na may punit-punit na belo. Bawat isa may kasamang sulat na tumutukoy sa isang kababaihang sumuko sa kasal pero hindi sa sarili. May isang batang babae na lumapit kay Sena, bitbit ang kanyang nanay. Ikaw po si Ate Sena? Tanong nito. Oo, ako nga. Salamat po kasi sabi ni Mama dahil sa'yo natuto siya magsulat. Tapos sinulat niya yung kwento namin. Lumuhod si Sena, ngumiti
at hinaplos ang buhok ng bata. Salamat din sa mama mo kasi pinili niyang bumangon para sa inyo. Habang papalubog ang araw, lumapit si Albie. Suot niya ang puting polo na may ilang mantsa ng pintura. Patunay na buong linggo rin siyang nandoon para tumulong sa exhibit. May ibibigay ako, aniya, sabay abot ng maliit na kahon. Hindi ito grand gesture. Wala ring banda o announcement. Tahimik lang silang dalawa sa harap ng dagat na saksi sa kwento nilang hindi kailangang ikwento sa lahat. Baka akalain mo proposal to, biro ni Albie. Hindi ito singsing ng kasal, pero singsing pa rin. Binuksan ni Sena ang kahon, isang simpleng silver ring na may nakaukit sa loob. Ako na ang altar. Alok ko to, dugtong ni Albie. Hindi ng kasal, kundi ng partnership sa susunod na dekada ng buhay mo. Kung saan mas marami pa tayong tutulungan, mas maraming kwento ang itatayo. At kung gusto mo, kasama ako roon. Hindi para maging tagapagligtas, kundi kasama lang. Tahimik, konsistent, tulad ng dati. Hindi sumagot agad si Sena. Hinawakan niya lang ang kamay ni Albie, saka tiningnan ito sa mata. Salamat, kasi hinintay mo akong maging buo. Hindi dahil kailangan mo ako, kundi dahil alam mong kaya ko mag-isa, pero pinili mong manatili. Habang tahimik silang naglakad palayo sa altar, napansin nila ang mga media na naroon upang i-cover ang exhibit. Kinunan ng larawan si Sena habang nasa harap ng instalasyon ng malaking salamin kung saan naksulat ang mga pangalan ng 100 kababaihang nagsulat ng kanilang pagbabalik sa sarili. Kinabukasan, nasa front page na naman si Sena. Ngunit ngayon, hindi na siya ang bride left at the altar. Ngayon, siya na ang babaeng nagtayo ng altar para sa lahat, pinuno ng pag-asa. Simbolo ng lakas, ang altar na akin. At sa katahimikan ng tabing dagat, sa gitna ng mga nilumot na bato at lumang kahoy na dating pinanghawakan ng isang pangarap, tinayo ni Sena ang bagong kasaysayan. Hindi para ipangalandakan kundi para maipasa. At sa puso niya, isang panalangin lang ang naroroon. Salamat sa altar na hindi natuloy, dahil sa wakas natutunan kong maging tahanan. Para sa iba, pero higit sa lahat, para sa sarili. Makalipas ang halos 11 taon mula noong araw na inakala ni Sena Marquez na tuluyan ng guguho ang kanyang mundo, isang panibagong kabanata ang isinulat niya. Hindi na para sa sarili lang, kundi para sa daan-daang kababaihang tulad niyang minsang iniwan, pinagdudahan o sinaktan, ngunit piniling lumaya. Itinatag niya ang Marquez Foundation, isang organisasyong nakatuon sa holistic healing para sa mga kababaihang nakaranas ng trauma, abandonment, abuse, at mental breakdown. Hindi ito basta shelter o livelihood center. Isa itong bahay pananampalataya sa sariling kakayahan. Sa foundation na to, hindi namin tinuturuan ang kababaihan kung paano maging matibay. Paliwanag ni Sena sa launching. Tinutulungan naming silang hanapin muli ang lakas na matagal nang nasa loob nila pero natabunan lang ng takot. May mga therapists, art mentors, social workers at life coaches. At higit sa lahat, may espasyo para sa katahimikan. Isang lumang ancestral house sa Tagaytay ang ginawang main hub, kung saan ang mga babae ay pwedeng manahimik, magsulat, gumuhit o tumitig lang sa mga ulap hanggang matutong huminga ng buo ulit. Dumagsa ang suporta mula sa local at international NGOs. Ilang beses na ring inimbitahan si Sena para magsalita sa mga global women's forums. Pero sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang pinaka-nagpakilig at nagbigay ng kilabot sa maraming Pilipino. Isang major TV network ang gumawa ng miniseries base sa kanyang buhay. Ang pamagat ng docudrama, Altar ang babaeng iniwan pero hindi natalo. Napanood ito ng milyon-milyon mula sa mga tindera sa palengke hanggang sa mga estudyanteng OFW sa gitnang silangan.
Bawat episode ay sinabayat sa huling eksena ng miniseries, ginampanan ng sikat na aktres ang karakter niya. Nakatayo sa isang exhibit ng foundation, may hawak na mikropono, nakasuot ng simpleng puting damit. Tahimik ang lahat, at doon niya binigkas ang isang linyang tumimo sa puso ng milyon. Mas masarap palang mabuhay ng totoo kaysa magpakasal sa kasinungalingan. Tumagos ito sa puso ng bansa. Trending, umiiyak ang mga manonood. May ilan pang lalaking nag-post ng pampublikong paghingi ng tawad sa mga babaeng sinaktan nila. At sa gitna ng bagong tagumpay na ito, isang imbitasyon ang natanggap ni Sena mula sa isang dating beneficiary ng Studio Altar, si Joyce, na ngayon ay isa ng matagumpay na visual artist. Ikinakasal na ito at hindi raw magiging buo ang araw kung hindi si Sena ang magiging ninang sa kasal. Ninang? Tanong ni Sena sa phone call nila. Ako? Opo ate, kayo po ang dahilan kung bakit natuto akong magsalita, umiyak at magmahal muli. Hindi lang po ako bride ngayon, isa akong babae na hindi takot sumubok ulit dahil sa inyo. Pumayag si Sena, ngunit may kaba sa puso habang papalapit ang araw. Sapagkat sa unang pagkakataon, babalik siya sa harap ng altar, ngunit sa ibang papel. Dumating ang araw ng kasal. Sa isang open garden sa Tagaytay, maaliwalas ang langit, malamig ang hangin, at abot hanggang horizon ang tanawin. Si Sena, nakasubot ng kulay kremang bestida, ay nakatayo sa gilid ng altar. Kaakbay ang isa pang ninang at sa harap niya, si Joyce na ngayon ay lumuluhang masaya. Sa gitna ng seremonya, tinawag siya ng pastor. Ninang Sena, bilang mentor ng bride, nais naming marinig ang ilang mensahe niyo. Lumapit siya sa harap, kinuha ang mikropono at tumitig kay Joyce saka sa groom. Alam niyo, hindi ko inakalang babalik pa ako sa altar, pero hindi bilang bride, kundi bilang patunay na kahit gaano tayo nasaktan dito, maaari tayong bumalik ng buo. Joyce, pinili mong magmahal muli. At sa pagpiling yan, hindi ka naging mahina, naging matapang ka. Dahil mas mahirap ang muling magmahal pagkatapos mong masaktan, pero pinili mo pa rin. Nagpalaktakan ng mga tao, ngunit si Sena tahimik lang. Bumalik sa tabi, tiningnan ang altar at bahagyang ngumiti. Hindi na ako ang iniwan, bulong niya sa sarili. Ako na ang nanatili, ako na ang nagpuno. Matapos ang kasal, maraming lumapit sa kanya. Mga dating estudyante, nanay, dating beneficiaries. Pero ang pinakatumatak ay isang simpleng babae na lumapit habang may hawak na punit-punit na kopya ng kanyang libro. Ma'am Sena, nabasa ko po to habang nasa shelter ako. Iniwan ako ng asawa ko at muntik na akong mawalan ng dahilan para mabuhay. Pero dahil sa inyo, naisip kong baka pwede pa. Niyakap siya ng babae. Walang iyakan, walang eksena. Isang yakap lang ng pag-unawa na sa mundong puno ng sugat, ang kwento ni Sena ay nagsilbing gamot. Sa gabing iyon, habang naglalakad siya sa garden pabalik sa sasakyan, kasabay si Albi na ngayon ay asawa na niya sa puso. Kahit walang papel na nagsasaad, tinanong siya nito, "Pakiramdam mo ba? Tapos na?" Tumingin siya sa langit, tahimik, banayad ang gabi. Saka siyang ngumiti. Hindi, pero buo na ako. At sa bawat hakbang niya palayo sa altar na minsang naging lugar ng pag-iisa, ngayon ay bitbit niya ang isang panibagong panata, hindi sa isang lalaki, kundi sa sarili, sa kanyang pagkatao, sa kanyang misyon, at sa libu-libong babaeng patuloy niyang pinapaniwalaang kayang muling maniwala. Ito na ang altar niya, at siya na ang may-ari nito. Wakas, kung umabot ka hanggang dito, salamat. Salamat sa pagbubukas ng puso't isipan sa kwento ni Sena Marquez. Isang babaeng minsang iniwan, pero hindi kailanman naiwan sa sarili. Isang babaeng piniling lumaya, lumaban at magpatuloy. Hindi dahil gusto niyang magmukhang matatag, kundi dahil alam niyang may mas malalim na dahilan ang bawat sakit. Ang kwento niya ay kwento ng marami sa atin.
Maaaring hindi sa altar, pero sa isang punto ng buhay, iniwan tayo, sinaktan, pinagdudahan. At tulad ni Sena, marami rin ang natutong tumindig, tahimik man o malakas, mag-isa man o may kasama. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang sa dulo ng altar, kundi sa bawat hakbang palayo rito kung ito'y hindi para sa atin. Ang tunay na pag-ibig ay hindi laging may puting damit at palakpakan. Minsan, ito'y simpleng pagyakap sa sarili at pagbitaw sa mga bagay na minsang akala natin ay atin. Kaya sa iyo na nagbasa, na nahimik at nakiramdam, tandaan mo, hindi ka kailanman kailangang magmakaawa sa pag-ibig na totoo. At kung iniwan ka man ngayon, baka hindi ka naman talaga iniwan. Baka inilalayo ka lang sa altar na hindi para sa'yo. Kung na-inspire ka sa istoryang ito, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng pagbangon, pagmamahal at paghilom. Ito ang alon ng istorya hanggang sa susunod na kwento.